pare, tapos na naman ang isang maghapong nakakapagod dito sa loob ng farm. Dahil katatapos lang namin gumawa ng mga malalaking rolyo ng damo. Yun yung mga kinakain ng kabayo at hinihigaan ng kabayo dito sa loob ng farm. At para makabawi tayo, gagawa tayo ng isang simpleng-simple pero napakasarap na ulam. Chicken apritada. Pero ito, ang chicken apritada ng mga nagtitipid dito sa Japan, katulad ko. Dahil summer ngayon, mura ang mga gulay, ang carrots, ang patatas. Kung kakwentahin ko lahat ng mga ingredients na to, siguro roughly mga 1,000 yen lahat aabutin. 1,000 yen. Sa current exchange rate ngayon na 38 pesos, so 380 pesos lang lahat itong gagamitin nating ingredients. Kasi itong manok nga, mga 500 yen. Itong carrots ko, mga nasa 80 yen. Ito, mga ganun din. Ito, haku yen. Ang sibuyas, isang piraso, katamtaman, 50 yen. Ito, 120 yen. So, sama mo na lahat, pati mga panggisa. Siguro, mga 1,000 yen lahat yan. Malalaman natin, mamaya kung ilang serving ang magagawa natin. Pero sigurado ako, mga 5 serving to kung ako lang ang kakain. O yung para ka lang bumili sa karinderya. Hindi na natin masyadong patagalin to, simulan na natin magluto. So, ang ginawa ko, kagabi, nung nabili ko yung manok, ibinabad ko na siya sa kalamansi at toyo. Minarinate ko na siya para mas kapit na kapit, mas manunuot yung lasa ng kalamansi at toyo. Dahil wala akong kalamansi dito, ang ginamit ko, meron kami dito yung nabibili na lemon na nakalagay na kaboting ganyan. Ang ratio ng kalamansi at ng toyo ay 4 tablespoon, 20 ml na kalamansi, 30 ml na toyo. Ihalo lang dito, kanaw-kanawin, mekos-mekos, yan. Kaya ito, nakamarinate na siya overnight. Hindi naman, optional lang naman. Kung wala kang oras, pwede naman 1 oras, pero mas maganda. Pwede rin naman hindi. Pero mas maganda, i-marinate mo ng advance sa toyo at kalamansi. Dahil apritada, ang inuuna kong gawin kapag ka-apritada, uunahin ko munang i-pan fry yung ating mga gulay, yung carrots at yung patatas. Mas masarap yan yung medyo piniprito-prito mo ng konti. Kapag mainit na yung ating kawali, unahin natin yung carrots. Pagkatapos ng carrots, isunod na natin yung patatas. Pan fry nyo lang ng konti, mga 5 minutes para medyo maluto na siya. Tsaka iba yung may smoky flavor eh. Pagkatapos i-pan fry, separate nyo muna. Yung manok naman, mas masarap kasi ito pagka medyo pinan-fry mo ng konti. Hindi yung diretsong papakuluan. Pagka may itong smart na, medyo naprito na siya ng konti, hindi naman talaga yung pritong-prito. Makita mo lang na medyo parang natusta ng konti yung balat, yung outer part ng manok. Pwede na yan. Separate na natin ulit yan. Sa isang lalagyan. Start na tayo mag-isa. Yung mga nanikit na yan, yan yung masarap. Yan yung malasa. Dagdagan lang natin ng konti. Gusto na natin sibuyas. Dito sa Japan, isa sa mga paraan na ginagamit ko para makatipid, ang ginagamit ko halos lahat, mga panggisa, katulad ditong bawang na to, mince na siya. So gagamitin mo na lang, ilalagay mo na. Nakakasave ka na ng oras, mas mura pa. Bro mo ito, halos 1 kilo na minced garlic, 500 yan lang ang bili ko dito. Kasi bibili ka dito ng isang bawang na gano'n, minsan 150 yen yung isang bawang na gano'n. So ito yung mga paraan na ginagamit ko para mas makatipid, pero makakain ng masarap. Ito rin mga bell pepper ko, red, green, yellow, frozen din yan, yung binibili ko na ganito. Kasi bibili ka niyan, halos 1 kilo, isang plastic na gano'n, nasa 300 yen lang. Kesa bibili ka ng isang bell pepper na gano'n, minsan 400 yen. Kaya yung mga paraan na ginagamit ko para makakain ng masarap, pero hindi nasasaktan yung bulsa natin. Isang kutsara na minced garlic. Kung meron kayong garlic na sariwa, mga 6 clubs, mga 6 na pirasong gano'n. Imbis na asin ang ilagay, mas masarap ang patis. Yung patis, kanya-kanya tayong diskarte sa paglalagay ng patis. Kanya-kanya tayo ng panlasa. Importante, ang pagkain niluluto mo, lagi mong titikman bago mo tapusin yung pagluluto. Para ma-adjust mo pa siya. Kaya pag maglalagay ka ng asin, tsaka ng patis, huwag mo nang madami. Konti-konti lang, unti-unti lang. Tomato paste.
200 grams na tomato sauce, 2 pirasong dahon ng laurel. Para hindi na magbago yung init, mas maganda, kumukulong tubig na yung ilagay nyo. Kung wala naman kayo kumukulong tubig, pwede naman sa gripo. Pero napakulo nyo, ito optional lang naman. Kasi tayo, di ba, medyo mahilig tayo sa medyo may konting tamis. So maglalagay tayo, kung may pulang asukal kayo, pulang asukal. Kung wala, ako, ito na lang sugar stick, 1 piraso lang, para lang magkaroon ng konting tamis. Kapag sa Pilipinas kasi, ang ginagamit ko dito, yung Filipino style tomato sauce na medyo manamis-namis. Pero dahil wala tayo ngayon dito, ito lang ordinaryong tomato sauce na to, maglalagay na lang tayo ng asukal. Tikman kung tama na ang lasa, at kapag kulang pa, dagdagan ng asin at paminta. Muling takpan. After mga 10 minutes, na pagpapakulo na may takip, na-reduce na yung sarsa ng ganito. Depende sa'yo kung gusto mo mas malapot pa, pakuluan mo pa siya. Pero ako, mas gusto ko yung ganitong consistency, yung medyo alanganing malapot, alanganing malabnaw. Kasi, maglalagay pa tayo ng gulay. Lagay na natin, 5 minutes before na tingin mo maluluto, ilagay mo na yung patatas at carrots. Sabay mo na rin itong bell pepper. Haluin ng panandalian at muling takpan. Sa puntong ito ay hindi mo na kailangan masyadong pakuluan dahil bahagyan na nating ipinrito ang patatas at carrots. Huling ilagay ang green peas dahil mabilis lang itong maluto. Haluin ng konti at pakuluan ng mga 2 minuto. Okay na to pare! Luto na ang ating chicken apritada. Ang ganda ng kulay, nakakaganang kumain. May orange, dilaw, green, pula. Yeah! Okay, plating na tayo. Okay pare, tirahin na natin ngayon to. Baka matira pa ng iba to. 75 pesos na halaga ng apritada dito sa Japan. Paano ko na kwenta yan? Kasi yung nabili nating manok na 1 kilo, 1.1 to be exact, na nagkakahalaga lamang ng 550 yen. Ako yung ko-convert mo sa peso ay mga roughly around 380 pesos. So 190 pesos yung manok natin. Yung patatas, yung lahatin mo na ng sahog. Mga nasa 1,000 yan lang lahat. So, mga 380 pesos lang yan. Ang nagawa natin ay halos 1.5 lahat-lahat. Yung manok, yung sahog, yung tomato sauce. Basta lahat-lahat siya. 1.5 kilo. So, kung bibili ka ng isang ulam, kung yan sa kanto nyo, sa karinderya, siguro mga ganito karami. Mga 300 grams, more or less, ang serving nito. So, 1.5 divided by blah, 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 times 5. Basta yun na yun. At least, 70-75 pesos. Saan ka ba naman makakakita ng ganyang ulam na nandito ka sa Japan, pero para ka lang kumain sa karinderya, dyan sa kanto nyo. Sobrang dal-dal ko na naman. Tirahin na natin to, Brad. Unahin natin yung patatas. Wala mo ng... sarap, tol. Saktong-sakto. Alam mo, ito yung mga klase ng ulam talaga na masarap lutuin. Kasi, yung sarsa nito, hanggat tumatagal, sumasarap ng sumasarap. Basta, ingatan mo lang mapanis kasi tomato sauce to. Kailangan, selyado mo agad. Lagay mo kaagad sa isang selyadong container. Tapos, ilagay mo kaagad sa rep. Kahit hindi na sa freezer, mga 5 to 5 days, walang problema, okay pa yan. Dito sa Japan, makakain ka naman ng masarap. Sabi nila, mahal ang mga bilihin. Oo nga, mahal. Pero, kung marunong kang dumiskarte, at marunong kang magtiyaga sa pamamalengke, pagbabudget, at pagdiskarte ng pagluluto, makakatipid ka ng malaki. Pero, hindi mo tinitipid yung sarili mo ng masarap na pagkain. Katulad nito. So, yung iba, hindi naman para kumita pa ako, para lang mabalik yung pera ko.
na ginastos ko sa pagluluto nito para makapag-vlog pa ako ulit, binibenta ko sa mga kapitbahay ko na mga Pilipino rin na nandito. Para babalik yung pera ko. Tsaka yung pagod ko kahit papano. At least, hindi na sila magluluto. Bumibili rin sila kasi nakakatipid din sila. Nakakatikim sila ng mga pagkaing Pilipino na hindi na sila napapagod. Masarap pa. Masarap. Ayun, ang biro. Ano sabi ko nga, pag ang luto ko hindi masarap, talagang hindi ako mahihiyang sabihin na hindi masarap. Ang sarap ng sarsa, yung green peas, carrots, lahat. Yung konting asukal na nilagay natin, nakatulong yung kanina. Sarap. Yung sarsa, nahulog. Ito yung patatas natin. Ang ganda ng pagkaluto. Paano? Hanggang dito lang. Isa na lamang Filipino dish na niluto natin sa Japan na para ka lang na malengke sa Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang inyong Pinoy Samurai. Bye!